Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang ika-6 na buwan ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang anghel na si Gabriel ay isinugo ng Diyos sa Nazareth na isang bayan sa Galilea upang kausapin ang isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakda ng ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa angkan ni David. Lumapit ang anghel sa dalaga at binati ito, "Magalak ka, ikaw ay lubos na kinalulugdan ng Diyos. Sumasa iyo ang Panginoon." Naguluhan si Maria sa sinabi ng anghel at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan ng ganoong pagbati. Sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki at siya'y pangangalanan mong Jesus. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David upang maghari sa angkan ni Jacob magpakailanman. Ang kanyang paghahari ay walang katapusan." "Paano pong mangyayari ito gayong ako'y isang birhen?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Sasa iyo ang Espiritu Santo at mapapasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Dahil dito, ang isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos. Hindi ba't ang kamag-anak mong si Elizabeth ay baog? Gayon may naglihi siya at ngayon ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao kahit na siya'y matanda na, sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi." Pagkatapos, umalis na ang anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Ang ating word of the day ay proclamation. Sa bawat panahon ng paghihintay, dumarating ang sandaling kailangan na tayong magdesisyon. Sa ating paglalakad sa paglalakbay nating ito sa 3 linggo ng Adbyento at 5 araw na rin ang ating Misa de Gallo, dumarating sa atin ang isang mahalagang paanyaya, ang tawag na hindi lamang maghintay kundi magpahayag. Ang isang salita na maaring maging susi sa ating pagninilay ngayong araw na ito ay ang salitang proclamation o pagpapahayag, sapagkat ito ang puso ng mabuting balita ngayon. Si Maria ay hindi lang naging tahanan ng salita ng Diyos, siya rin ay naging tagapagdala ng mensahe ng Diyos sa buong sanlibutan. Ang kanyang fiat o yung kanyang oo ay isang pagpapahayag ng pananalig, ng pagtitiwala at ng bukas na puso. Sa Ebanghelyo ni San Lucas, muling dinadala tayo sa isang payak ngunit makapangyarihang tagpo. Sa isang tahimik na bayan ng Nazareth, lumapit ang anghel na si Gabriel sa isang dalagang nagngangalang Maria. Ang salitang ibinulong sa kanya ay hindi basta paanyaya. Ito'y isang pagbubunyag ng plano ng Diyos na nais magsimula sa kanyang sinapupunan. Sa likod ng lahat ng takot at pag-alinlangan at pagiging walang asawa, isinilang ang isang panibagong realidad, ang salita magkakatawang tao. Hindi madaling unawain ang laki ng tinanggap ni Maria. Siya ay pinili ng Diyos hindi dahil siya ay dakila sa mata ng mundo, kundi dahil siya ay handang magpahayag ng kanyang pananampalataya kahit hindi pa niya lubos na nauunawaan ang lahat. Ang kanyang sagot na, "Mangyari nawa sa akin ayon sa iyong salita," ay hindi lamang tanda ng pagsunod. Ito'y pagpapahayag ng kabuuang tiwala sa Diyos. Isang pagtanggap na walang kondisyon. Isang pagtitiwala na kahit ang bukas ay hindi tiyak, ang Diyos ay naruroon.
Sa ating sariling karanasan, tayo rin ay may mga sandaling tinatawag upang magpahayag. Hindi ito laging sa pamamagitan ng salita. Minsan, ito ay sa katahimikan. Minsan ito ay sa mga desisyong mahirap ngunit kailangang gawin. Sa mga panahong tayo ay nalilito, may mga tanong at tila walang kasiguruhan, naroon ang panawagan ng Diyos. Huwag kang matakot. Gaya ng sinabi ng anghel kay Maria. At sa mga panahong iyon, inaanyayahan tayo na tumugon, hindi sa takot kundi sa pananampalataya. Marahil, ito rin ang hamon sa ating lahat sa gitna ng Adbyento, ang tumigil sandali at tanungin ang ating sarili. Ano ang mensahe ng Diyos na gustong ipahayag sa pamamagitan ko? Sa aking pamilya, sa aking komunidad, sa aking trabaho, sa aking pagiging Kristiyano. Meron bang bahagi ng aking buhay na tinatawag ng Diyos na maging daluyan ng kanyang salita? Ang pagpapahayag ng Diyos ay hindi natapos kay Maria. Sa katunayan nga, nagsimula pa lamang ito sa kanya. Sa ating panahon, sa gitna ng napakaraming ingay ng mundo, ang Diyos ay patuloy na nagpapahayag sa mga mahihina, sa mga nawawalan ng pag-asa, sa mga nagdududa, sa mga naghihintay ng kasagutan. Ngunit ang tanong ay ito, may Maria pa rin ba ngayon? May mga puso pa bang bukas para sa pagpapahayag ng Diyos? Mga kapatid, hindi tayo hinihiling na maging perpekto, matalino o dakila. Tayo ay tinatawag na maging bukas. Bukas sa plano ng Diyos, bukas sa pagbabago, bukas sa misyon. Ang isang pusong nagpapahayag ay isang pusong handang magbigay ng tahanan sa salita ng Diyos. Ang isang buhay na pagpapahayag ay isang buhay na handang isabuhay ang pananampalataya. Hindi lamang sa simbahan kundi sa araw-araw na pakikibaka natin sa buhay. Mga kapatid, ngayong Adbyento, habang pinaghahandaan natin ang Pasko, sana po, huwag lamang tayong maging tagapaghintay, kundi maging tagapagpahayag din tayo. Tulad ni Maria, hayaan natin ang ating oo sa Diyos ay maging simula ng panibagong liwanag sa mundo. Sa ating simpleng pagsunod, maaaring may bagong Kristo ring isinilang sa puso ng ating kapwa, sa gitna ng ating pamilya, sa kalagitnaan ng ating bayan. Ang tanong para sa ating lahat ngayon ay, ano kayang bahagi ng ating buhay ngayon? Inaanyayahan tayo ng Diyos na magsabi ng oo. Sa anong paraan kaya tayo tinatawag upang maging tagapagpahayag ng kanyang presensya sa mundo? Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, salamat sa iyong salita na muling bumubuhay sa amin. Tulad ni Maria, bigyan mo kami ng lakas ng loob upang tumugon sa iyong paanyaya. Turuan mo kaming magpahayag ng iyong pag-ibig, hindi lamang sa salita kundi sa gawa. Naway sa aming oo, mas makilala ka ng buong mundo. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.